Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. So, for today's video guys ay nagbasa ako sa comment section. Marami akong mga nakitang katanungan doon ng mga kasari natin tungkol sa mga iba't ibang question. Basta yun na yun. Iba't ibang katanungan nga kasi. So, unang sasagutin natin guys, kaninang umaga nakabasa ako, magkano daw kasi medyo mahal pa nga yung bili niya sa mga sigarilyo kada rim. Ganun kasi sa mga wholesaler, hindi katulad sa mga ahente, 'di ba? May dagdag sa wholesaler ng 5 piso, 10 piso. So tinatanong niya kung magkano yung dapat niyang ipresyo dun sa paninda niyang sigarilyo. So sabi ko, nakadepende po 'yan sa inyo. Kung susunod kayo sa SRP or kung hindi. Kasi sabi ko doon sa comment, kasi ako SRP yung bentahan ko. Depende naman po talaga yan sa tindera. Kasi kung susunod ka sa SRP, maliit lang yung tutubuin mo. Kaya nga sabi ko, nakadepende sa inyo. So kung hindi naman kayo susunod sa SRP, medyo malaki-laki yung tutubuin nyo. So saan ba kayo guys? Susunod kayo sa SRP or hindi? So, yun lang naman guys, ang sagot ko sa katanungan. So, may isa pang nagtanong, kasi nag-vlog ako kahapon guys, nag-upload ako na, kanina yon, kahapon pala ako nag-vlog, kaninang umaga ko in-upload. So, may nagtatanong, ayan yung ating steamer, ayan, medyo maliwanag lang, ayan, 2 layers, bali yung isang layer nandun sa loob, hindi namin ginamit, kasi kasya naman siya sa 2 layer. So, may nagtatanong, Hanabishi yung tatak nitong steamer na to. May nagtatanong kung magkano daw at kung may link. So, may bumili lang guys ng gin bilog. So, may nagtatanong, ang sagot ko doon, sabi ko parang wala kasi nabanggit ko naman sa vlog na nabili namin siya sa Manggahan Center, yung bagong tayo dito sa may Manggahan na basta yun. Ewan ko kung ano siya eh. Mall ba yun? Mall. Kasi meron siyang supermarket. Pwede rin may mga parang Changi din siya sa loob. Parang Sky Mart, ganon. Yun dun ganun din yung parang sa ano, marami ding mga mapapamili kayo na mga murang gamit, ganun. Doon namin nabili yung steamer. Kaya wala siyang link, wala akong nailagay sa description box. Pero kanina si partner, dahil nabanggit ko ngayon, tiningnan niya sa Lazada kung magkano. Merong pinasa sa akin na link. So, yun na lang guys. Yun na lang yung share ko dito sa description box. Medyo pricey nga lang ng konti. Kasi ito, 2,148 yung bili namin. Yung nakita niya sa online, sa Lazada, ay nasa 2,400 plus. Siguro kapag hindi siya naka-free shipping, abot pa siya ng kulang-kulang 2,600 ganyan or 2,500. Pero kung naka-free shipping, kasya na yung 2,500 nyo. Nasa 2,400 plus kasi siya. Pero kung dun kayo bibili sa binilhan namin, ewan ko lang kung may stocks pa. Nasa kulang-kulang 2,148 ganyan. So, ayun, ano pa ba yung mga nabasa kong comment? May isa pang nagtatanong kung nagpapautang ba daw kami dito sa Sari-Sari Store. At ang masasabi ko ay yes. So, dito kasi guys, ilan-ilan lang yung nangungutang dito sa Sari-Sari Store. Siguro mga ano lang, mga 5 tao lang or 6, ganyan. Pero, halos lahat naman yun guys ay nagbabayad naman agad. May isa lang na medyo matagal-tagal bago magbayad, hindi lang natin masingil kasi kamag-anak natin. So, natagal siya ng mga 2 weeks, ganyan, yung utang niya. Siguro kada, kinsenas katapusan yung sahod, siguro ganun. So, may iba naman na wala pang 1 week or 1 week, ganyan, nagbabayad na. So, hindi ako nagpapautang sa mga hindi ko kakilala. Hindi ako nagpapautang sa mga customer na alam kong makunat magbayad.
hindi ako nagpapautang sa mga customer na walang trabaho. So, yun. Basta sa hindi ko kakilala, hindi ako nagpapautang. Nagpapautang kami dito sa mga kakilala lang namin, mga kapitbahay, ganyan. Kahit nga yung mga bote guys, kahit kapitbahay namin, nagde-deposit kami. Dinedeposituhan namin kasi ayaw naming ma-stress sa pagkuha ng bote. Ang hirap kasi guys yung sasabihan ka na, papangakuan ka na, ibabalik ko na lang pero after ng 3 days, ganyan, hindi naman naalalang ibalik yung bote. So, ang mag-deposit na lang, diba? Tulad nung nakaraan, may bumili sa akin yung laging nagiinom dito. Taga dito lang. So, sabi niya, bigla kasi, ang trabaho niya dito sa resort sabi niya, dadalhin niya yung bote. Sabi ko, pahingin 5. Sabi kong ganon. Madami na kasing nagsabi sa akin na ibabalik daw yung bote, pero hindi naman So, ayun, dumukot ng 5 pesos. Sabi ko, kahit hindi mo na ibalik yung bote, okay lang. So, ayun. So, meron lang bumili guys. Alak ulit. Nakakahiya ng mag-vlog. Babalik na lang ako guys. Maya-maya. Ayan guys. Inantay lang natin na makaalis yung bumili ng alak kasi dito din niya ininom sa harap. Maririnig kasi na ako ay nagbablog. So, dito naman tayo guys update sa benta natin sa siomai. Kahit papano guys, may benta na kami. Siguro nasa kulang-kulang 500 pesos yung benta namin. Kahapon kami nag-start mga anong oras na rin yun. Hapon na kami nag-start na maglabas dito. Pagka uwi namin, pagka pamili, siguro mga 1 hour, nagsalang na ako kasi pinahupa ko pa yung siomai kasi sobrang tigas ng siomai. So kahit papano, nalalaman na ulit ng mga suki natin dati, yung mga bumibili sa atin. Sabi nga nung kanina na bumili, may siomai ka na pala ulit sabi niya ganun kanina. Sabi niya kailan daw ulit ako nag-siomai. Sabi ko kahapon lang ng hapon. So kahit papano yung mga bumibili dati, na siya, bumibili na ulit. Pero yung iba hindi pa alam kasi hindi pa naman bumibili yung iba since kahapon nung naglabas kami. Kaya hindi pa nila alam. Siguro kapag nalaman na nila, bibilihan na ulit. Kahapon guys, kagabi, may bumili ng 2 order, tsaka 2 gin bilog. So, pangpulutan nila yun. Bitin yun yung 2 order sa pangpulutan. Dapat mga binili nila yung mga halagang 100. So, nakain pala ako nito guys. May tinda ako nito. Milo Champ Bites. Masarap siya. Kapag bumibili ako nito ng paninda, nabili din ako nung pangkain ko. Kasi masarap talaga siyang papakin. Binebenta ko siya ng 12. Sabi kasi ng pamangkin ko, sa kanila daw, parang 15 pesos sa kanila. Dito lang yan. Sa looban yung bahay nila. Pwede dito yung plate. Ewan ko. Pwede nga binasok kapot. Pwedeng itimpla? Hindi ang dami nito pag natunaw. May sapi. So, ayun guys. Napakita ko pa sa inyo yung pagmumukbang ko nitong Milo Champ Bites. So, ayun. So, sana maubos yung nilabas nating siomai ngayon. Kung hindi naman, okay lang din, 'di ba? Ganun lang naman, wag nating puwersahin yung sarili natin na makabenta. Kung ano lang yung pumasok na benta, edi yun lang, 'di ba? Kung mabenta sa araw na yun, edi maigi, 'di ba? Nakakatuwa. Kung hindi naman, okay lang, tanggapin natin kung ano yung sales na umaano sa atin, 'di ba? Kung mahina ang benta, kung matumal, di magtipid, 'di ba? Tapos kung
marami namang blessing, doon ka bumili ng mga gusto mong bilhin. Ganun lang guys. So, yun lang mga kasari ang ating vlog. Sinagot ko lang yung mga ilang katanungan ng mga ano natin, kasari, mga nabasa ko kanina sa comment section. Kasi kanina nagre-reply ako, hindi maano yung ano ko, yung reply ko sa ano nila, kaya sabi ko i-vlog ko na lang yung mga sagot ko dun sa tanong nila. So, yun lang naman guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy sailing po sa inyong lahat.